Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Na mahinga ako sa ika-7 araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit, matamis pa kaysa pulot sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati,
Alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang malasakit ni Jesus para sa bahay, para sa templo ng Diyos, ay parang isang apoy na naglalagablab sa puso niya. Dahil sa malasakit na ito, ginawa ni Jesus ang hindi expected natin na gagawin niya. Naging violent siya. Pinagpapalo na niya ang mga hayop na binibinta sa templo at pinagtataob ang mga lamesa ng namamalit ng pera. Naging palengke kasi at naging business center ng templo ang mga tindahang ito. Kung sa bagay, ang mga business naman na ginagawa sa templo ay may kinalalaman sa pagsamba. Ang mga hayop ay inialay ng mga pilgrims. Hindi na nagdadala ang mga pilgrims ng hayop mula sa kanilang malalayong lugar. Bumibili nilang sila ng hayop doon sa templo na siyang iaalay bilang mga haing susunugin. Ganon din ang pera. Iyan po ay kanilang contribution sa templo. Upang makapagbigay sila ng pera, ng contribution sa templo, kailangan nilang gamitin ang temple money. Mga pera para sa templo. Kaya pinagpapapalit nila anumang perang mayroon sila sa pera na magagamit sa temple. Kaya mayroon tayong money changers. Ganun din ang mga ibon na nandoon. Yan po yung mga alay ng mga mahihirap. Bumibili din sila ng mga ibon na kanilang iaalay. Kaya ang mga pinagbibili naman, ang pinangangalakal ay mga bagay na ginagamit sa pagsamba. Pero naging magulo ang temple. Hindi naging bahay ng panalangin. Marami ay pumupunta roon, hindi upang tulungan ang mga taong magdasal, ngunit upang makabenta sila ng mga gagamitin ng mga tao sa kanilang pagsamba. Kaya nagalit po si Jesus. Zeal for His house consumed Him. Kaya nga pinagtataboy niya ang mga ito. Ang malasakit ni Jesus ay hindi lang sa isang lugar. May malasakit din siya para sa puso ng bawat tao. Ito rin ay templo ng Espiritu Santo. Hindi dapat maging magulo. Hindi dapat maging madumi ang templo ng Espiritu Santo. Para hindi maging magulo, kailangan ng kaayusan. At magkakaroon ng kaayusan kung susunod tayo sa batas. Sa unang pagbasa natin, napakinggan natin ang mga batas ng Diyos. Ang 10 utos na ibinigay ni Moises sa mga tao na dapat nilang gawin. Ang mga 10 utos ay nagbibigay ng order sa ating buhay at sa ating relationships. Ang 10 utos, kahit na nakasulat sa Old Testament, ay valid pa rin
At yan ay inirekomenda pa nga ni Jesus bilang paraan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naalaala nyo, may isang binata na lumapit kay Jesus, excited na excited. Ano daw ang dapat niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sabi ni Jesus, ano pa? Sundin mo ang mga utos. Anong mga utos? Ang tanong niya. Ay diyan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang mga magulang mo. Kaya ang sinabi ni Jesus ay tungkol sa 10 utos. At sinabi ng binata, nagawa ko na ito, ginagawa ko ito mula pa nung pagkabata ko. At natuwa si Jesus sa kanya. Kaya para kay Jesus, ang batas, ang 10 utos, ang mga batas ni Moises, iyan ay mahalaga, tamang giya, tamang guides para sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi binaliwala ni Jesus ang batas at kautusan ni Moises. Ngunit binigyan niya ito ng kaganapan. Kaya gusto ng Diyos na hanggang ngayon sundin pa rin natin ang 10 utos. Ito'y mga gabay sa atin tungkol sa mga mabubuting paraan tungo sa kabutihan, paraan upang umibig. Kung tayo ay tunay na umiibig, sinusunod natin ang 10 utos. Kasi sa pagsusunod na ito, hindi tayo nakakagawa ng masama sa ating kapwa. At ang mahahalagang paksa sa buhay ay nakalagay po sa 10 utos. Nandyan yun pagkilala at pagsamba sa Diyos. Paano natin siya kilalanin na siya lang ang tunay na Diyos? Paano natin siya sambahin? Nandyan din po yung mga tungkol sa pamilya, tungkol sa buhay, tungkol sa sexuality, tungkol sa katotohanan, tungkol sa properties, tungkol sa desires. Yan po'y napaloob sa 10 utos. Ang sa panahon ng Kwaresma, gusto ni Jesus na linisin din natin ang ating puso. Oo, aayusin natin ang ating pagsamba sa Diyos. Madalas-dalasan natin ang pagpunta sa simbahan. Pero ayusin din natin ang ating puso. Talikuran na natin ang hindi pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ngayon po'y hinihikaya tayong mangumpisal. Sana po makakumpisal tayo ngayong panahon ng Kwaresma. At sa pangumpisal, kailangan natin suriin ang ating budhi, examination of conscience. At ang 10 utos ay maaring gabay, magandang gabay sa pagsuri natin ng ating konsyensya kung tayo ba ay nasa wastong landas. Kaya mga kapatid, alamin at sundin natin ang 10 utos. Hindi natin masusunod ang 10 utos kung hindi natin ito alam. Kaya inaalam natin. At sana, ito po'y naging gabay natin sa ating buhay. Bahagi ito ng ating pagsunod kay Jesus. Zeal for your house consumes me, sinabi ng Panginoon. Zeal, hindi lang po para sa structural temple, ngunit zeal para po sa puso ng bawat isang mga tao, sa mga templo ng Espiritu Santo. Gusto ni Jesus na ito'y malinis, na ito'y maayos. Sikapin po natin na ayusin at linisin ang templo ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng pagsunod sa 10 utos ng Diyos.